umaga. Good morning. Wala nang introduction kasi lagi naman po ako nandito. Ah, so, um, hindi po tayo last week nagkita, no? But last month at I thank the church for praying. The last time I was here, may surgery po ako kinabukasan. Hindi ko nabanggit yung prayer item na yun, pero sinabi ko na lang kay Pastor Jay to send to the church, and I know that you'll pray for me, so thank you po. You have shown love by praying, so I'm grateful for that. Nasa First John pa rin po tayo sa mga sumasabay-bay sa ating series. First John, sigurado. Maaari tayo makasigurado kay Kristo. Ang mga inibig ng Diyos ay ginawang anak ng Diyos. We are loved by God. This is true. And by His love, we are now made children of God. Binago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin. Praise God. Yun ang ating bagong identity. Mga anak ng Diyos. Children of God. Dahil sa kanyang pag-ibig. Yung bago raw nating identity ayon kay Apostle John ay nakikita sa tatlong aspeto. Right belief, tamang paniniwala that Jesus is the Son of God. Matuwid na pamumuhay, righteous life. At pagmamahal sa kapatiran. Yun yung tinignan natin last time, hindi ba? Itong tatlong to ay inseparable, hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Hindi pwedeng sabihin na tama naman yung paniniwala ko, pero hindi ka matuwid o hindi mo minamahal ang mga kapatiran. Hindi rin pwedeng sabihin na mahal ko naman yung kapatiran, pero kung ano-anong doktrina yung pinaniniwalaan mo. Hindi rin pwede na matuwid ka lang at hindi tama ang iyong paniniwala o hindi mo mahal ang kapatiran. Inseparable. Itong tatlong to ay magkakadikit. Hindi pwedeng i-divorce o paghiwa-hiwalayin. Ayon sa Apostle John, ang tatlong aspetong ito ay dapat lumalago sa buhay natin. At doon tayo nagkakaroon ng assurance, ng katiyakan, dahil nagpapatuloy yung tatlong bagay na ito sa buhay natin. Pero paano kung hindi natin nararamdaman yung kasiguraduhan? Paano kung nababagabag ang ating konsensya? Paano kung nararanasan natin na hindi tayo sigurado, na may alinlangan, na may pagdududa? Yun po yung titignan natin sa umagang ito. Paano ba tayo magkakaroon ng reassurance? Paano ba talaga tayo makasisigurado kung ang nararanasan natin ay kalituhan? O para tayong binubugbog ng ating konsensya? Ako lang ba nakaranas nun? Sigurado ay naranasan na rin natin at baka maranasan pa natin sa future. Bago tayo magpatuloy, isa munang illustration. Isa sa mga pinakakilalang Christian book ay ang The Pilgrim's Progress ni John Bunyan. Ito ay isang alegorya or kwento na naglalarawan ng buhay Kristiyano. Sa kwentong ito, ang bida ay ang isang lalaki na ang pangalan ay Christian. Yun talaga yung pangalan niya, no? Christian. Pagkatapos niyang marinig ang ebanghelyo o ang mabuting balita kay evangelist, siya ay tumungo sa wicket gate o yung narrow gate at binaba niya ang kanyang buong pasanin sa krus. Nilalarawan ang self-denial, repentance at faith kay Jesus. Hindi na lang siya Christian sa pangalan, siya ay totoong naging Christian, tagasunod ni Kristo. Dahil sa bago niyang buhay, iniwan na niya kung saan siya nakatira, ang city of destruction, at naglalakbay na siya patungo sa celestial city, sa new heaven, sa new earth. Hindi ko po ikukwento yung buong libro, baka mamaya iisipin nyo. Tatapusin ko yung buong libro. Pero may magandang episode doon sa kwento kung saan natrap si Christian at ang kanyang kaibigan, ang pangalan ay Hopeful, sa tinatawag na Doubting Castle. Isang kastilyo na puno ng pagdududa at pag-alinlangan. Gusto lang sana nilang magpahinga pero dahil nagte-trespass daw sila, ayon sa nakatira sa Doubting Castle ay hinuli sila
Ang nakatira sa kastilyong ito ay si Giant Despair. Kinulong niya si Christian at si Hopeful sa isang madilim at mabahong dungeon. Araw-araw, binubugbog sila ni Giant Despair. At sa katotohanan, si Giant Despair ay inuutusan lang naman ng kanyang asawang nagngangalang Diffidence or kahihiyan sa Tagalog. Napahirapan si Christian at si Hopeful. Yung episode na ito ng kwento ay naglalarawan ng mga pagkakataong nawawalan tayo ng pag-asa. Binubugbog tayo ng alinlangan or doubt. At sinususugan pa ito ng ating hiya. Mahal nga ba talaga ako ng Diyos? Paano kung hindi ko to nararamdaman? Mabigat basahin yung bahagi na ito ng kwento dahil may pagkakataon din na si Christian dahil sa kanyang paghihirap, pagdududa at pag-alinlangan ay sinubukang tapusin ng kanyang buhay dahil sa kawalan ng pag-asa. Kapatid, ikaw ba sa umagang ito, sa nagdaang linggo, ay binubugbog ng iyong konsensya? Hindi mo ba nararamdaman ang siguraduhan? Nag-aalinlangan ka ba o nagdududa na mahal ka ng Diyos? Nagdidilim ba ang iyong buhay dahil sa hiya at alinlangan? Kapatid, lahat tayo ay kailangan ng reassurance na banumbalik ang ating kasiguraduhan sa Diyos. Hindi yan manggagaling sa atin. Kailangan natin itong makuha galing sa Diyos at mapaalalahanan ang bawat isa na ito lamang ay makukuha natin sa Diyos. Kaya tignan natin yung sinulat ng Apostle John para sa ating ngayong umaga. 1 John chapter 3 verses 19 to 24. Basahin ko sa Ingles at sa Tagalog. 1 John 3, 19 to 24. By this we shall know that we are of the truth and reassure our heart before Him. For whenever our heart condemns us, God is greater than our heart, and He knows everything. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God, and whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do what pleases Him. And this is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another, just as He commanded us. Whoever keeps His commandments abides in God, and God in him. By this we know that He abides in us, by the Spirit whom He has given us. Sa Tagalog, sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa Kanyang harapan, kahit inuusig man tayo ng ating konsensya. Sapagkat ang Diyos ay higit pa kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayo makakalapit sa Diyos. Matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang utos at ginagawa ang naaayon sa Kanyang kalooban. At ito ang Kanyang utos. Dapat tayong sumampalataya sa Kanyang anak na si Heso Kristo at magmahalan gaya ng iniutos niya sa atin. Ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa Kanya at siya ay nananatili rin sa kanila. At malalaman natin na nananatili tayo sa Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na binigay niya sa atin. Manalangin po tayo. Mahabaging Diyos, Ama, magbigay ka nawa ng kalinga sa amin ngayon. Ipaalala mo ang iyong mga pangako, ang iyong pag-ibig sa amin. Marahil may iba sa amin ngayong umaga ay nararamdaman ng pagdududa, ang kahirapan, buhat ng aming konsensya. Ipaalala ninyo na kayo ay higit pa sa aming konsensya. At dahil ikaw ay Diyos ng pag-ibig, maaari naming makamit ay iyong pag-ibig
Tulungan mo kaming maintindihan, Panginoon, ang iyong salita ngayong umaga, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit tayo inuusig ng ating konsensya? Bakit natin nararanasan ang pagdududa, ang pag-aalinlangan, o yung sinasabi ni John, our heart condemning us? Kailangan nating aminin, mga kapatid, na darating sa buhay ang karanasang ito. Ang sabi ni John sa English ay whenever, hindi if. Ibig sabihin, darating ang panahon na tayo ay uusigin ng ating konsensya, that our heart will condemn us. Maraming dahilan kung bakit tayo ay magdududa at mag-aalinlangan. At kailangan nating malaman kung bakit ito nangyayari. Magbibigay po ako ng tatlong mga karaniwan na rason kung bakit tayo nag-aalinlangan o nararanasan ng pagdududa or our heart condemning us. Una, mistakes, mga kamalian. Pangalawa, failures before God, mga kabiguan. At huli, kasalanan, sin. Ang ating mga pagkakamali, mistakes. Kapag nagiging mabigat ang paalala ng ating mga pagkakamali, maaari tayong hatulan ng ating konsensya. Maraming tao ang nababagabag ng regret. Yung mga nangyari sa nakaraan na hindi nila maiwan. Ganito ba ang dahilan ng iyong pagdududa? Marami kang pagkakamali na nagawa na tingin mo ito ay babalik sa iyo. Parang hindi mo maiwan kahit hindi mo na mabago ang nakaraan. Mga pagkakamali, when we fail to serve or obey God, maraming pagkakataon na maaari nating sundin ng Diyos, pero hindi natin ginawa. Mga pagkakataon that we did not seek God. We did not love Him as we should. We did not serve or love the brethren. At nararanasan natin ang kahihiyan. Makakalapit pa ba ako sa Diyos? Nakakahiya na. Katlo, kasalanan or sin. This is the greatest cause for despair. Na tayo'y patuloy pa rin nagkakasala. At dito tayo talagang nakakonsensya. Alam natin ang tama pero ginawa natin ang mali. Lalo nating iniisip na tayo ay marumi at hindi makakalapit sa isang banal na Diyos. Inisip natin na hindi na tayo karapat dapat lumapit o bumalik. Itong tatlong bagay na ito ay madalas na dahilan kung tayo ay nag-aalinlangan, nagdududa, nawawalan ng pag-asa at para tayong trap sa isang mabaho at madilim na dungeon tulad ni Christian at ni Hopeful. Kapatid, nararamdaman mo ba ito? Kapatid, wala na tayong magagawa para baguhin ang nakaraan. Yung mga mali nating nagawa, hindi na natin pwedeng dalhin ngayong sa present. Wala na tayong paraan para baguhin ito. Lahat tayo, kasama ako, ay may mga failure sa pagsunod natin sa Diyos. At sigurado ako may mga darating pa tayong failure. Kapatid, lahat din tayo nagkakasala pa. At patuloy na magpapaninlang paminsan sa ating mga deceitful hearts. Dumarating sa bawat Kristiyano ang ganitong karanasan. Sabi nga ni John, whenever our heart condemn us. Kung babasahin natin yung passage, hindi na natili ang Apostle John sa katotohanan na darating ang mga ganitong panahon. Ibinigay niya kagad ang lunas na lumapit tayo sa Diyos. Sinabi niya that God is greater than our hearts. Pero okay lang po ba mag-side trip tayo konti? Bago tayo pumunta sa lunas o sa reassurance na binibigay ni Apostle John, may maliwanag na konteksto
kung bakit daw tayo inuusig ng ating konsensya or pagkakataon when our heart condemn us. At ito yun. Kung last month po ang inaral natin na dapat nating ibigin ang ating kapatiran, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan, ito po yung konteksto kung bakit tayo nababagabag. Binabalikan tayo ng mga pagkakataon na hindi natin minahal ang ating kapatid. Yun po yung konteksto. Sabi ni John sa verse 19, sa ganitong paraan, by this we shall know, ibig sabihin konektado yung pagtuturo tungkol sa pag-ibig sa kapatiran dito sa kawalan ng pag-asa or pagdududa or pag-aalinlangan. Bakit? Naaalala natin yung mga pagkakataon na dapat nating inibig ang ating kapatid pero hindi natin ginawa. Sabi ng Apostle John, tayo ay nakokonsensya dahil hindi natin pinakita yung pagmamahal sa kapatiran kahit na maliwanag yung pagkakataon na lumapit sa atin. Ito siguro yung sinasabi ng ating konsensya. Nakita mo na yung pangangailangan ng kapatid mo. Kaya mo namang punan yung kanyang pangangailangan. Pero bakit mo sinara yung puso mo? Pwede pang dagdagan ang ating konsensya. Mahal mo ba talaga yung Diyos? Binago ka ba talaga ng pag-ibig ng Diyos? Parang hindi naman. Hindi mo nga mahal yung mga minamahal ng Diyos eh. Yung kapatid mo. Dagdagan pa natin. Ito po yung sinasabi ng konsensya ko sa akin. No? I-share ko lang po sa inyo. Ganun ka pa rin. Makasarili. Nagpapayaman ka pero wala kang pakialam sa mga nangangailangan mong kapatid. Nakakaluwag ka nga sa buhay pero puro pang sariling gastos at ipon lang ang iniisip mo. Binago ka ba talaga ng Diyos? Parang hindi naman. Mabibigat ang paratang na ito ng ating konsensya. Kung ang pag-ibig sa kapatiran ay marka ng anak ng Diyos, at parang hindi natin pinapakita, mag-aalinlangan nga tayo, hindi ba? Magdududa nga tayo na, anak nga ba talaga ako ng Diyos? Ang sabi nga ng Apostle John, baka hindi ka nagmana sa Diyos. Baka nagmana ka kay Cain, na nagmana lang din naman sa Diablo. This is a heavy accusation. Dito natin nakikita that our hearts are deceitful above all things. It can condemn us. And our hearts can be very mean and unforgiving. Parang hindi nagpapatawad yung ating sarili pag tayo na yung hinahatulan. Konting side trip po ulit. Nakakabahala para sa akin na may mga taong mas gustong manatili sa ganitong estado. Na lumalayo sa Diyos, nananatili na lang sa kanilang alinlangan, pagdududa. Tama lang naman na tayo ay mabagabag kung hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos. Lalo na sa pagmamahal ng ating kapatid. Pero may mga tao na ayaw patawarin ng kanilang mga sarili. O di kaya ay ayaw nang lumapit sa Diyos na mapagpatawad. May mga taong ayaw pumunta sa liwanag dahil iniisip nila dapat na lang sila ay nasa kadiliman. Hindi sila kailangang tulungan o hindi na dapat tulungan ng Diyos. Mga kapatid, this is pride. Hindi man ito yung kayabangan or strong pride, pero ito pa rin ay pride. This is weak pride o yung pagmamalaki sa iyong kahinaan. Iniisip natin na masyado na akong makasalanan para sa Diyos. Mas malaki pala yung kasalanan mo kaysa sa Diyos? So, sino ang Diyos? Ikaw o ang Diyos? Ang tingin ng mga taong ito ay hindi na sila kaya ng Diyos. Na ang kasalanan nila ay mas
mabigat pa sa kayang patawarin ng Diyos. Hindi ba't pride yan? Kung ikaw ito, pakinggan natin ang katotohanan ng Biblia. That when we come, sabi ni John, to the Lord Jesus Christ, He is just and faithful. Forgive us, to cleanse us of all unrighteousness. Kung ikaw ito na hindi pinapatawad ang iyong sarili, oo, pwedeng hindi mo patawarin ang iyong sarili, pero pwede kang lumapit sa Diyos na nagpapatawad. You can experience forgiveness and grace and mercy and love in God through Jesus Christ. Ipaalala mo ito sa iyong konsensya. Balik po tayo sa main road. Ito yung unang reassurance ng Apostle John. God is greater than our hearts. God's truth is greater than our feelings. O yung nararanasan nating pagdududa. And God is kinder than our mean, harsh, and unforgiving consciences. God is greater than our hearts. Sabi ng Apostle John, pwede natin mapanatag ang ating kalooban pag maaalala natin na mas higit pa ang Diyos sa ating karanasan o nararamdaman. Kailangan nating maalala na ang Diyos ay higit pa sa lahat ng anumang bagay. Konsensya man natin yan or karanasan. Dahil nalalaman niya ang lahat ng bagay. He knows all things. Isip natin, hindi ba't mas nakakatakot na alam ng Diyos ang lahat ng bagay? Mas alam niyang hindi ako karapat-dapat, na ako'y makasalanan, ang dami ko ng mali, ang dami ko ng failures. Oo. Pero ang Diyos ay hindi tulad natin. Kung tayo ay galit na galit sa ating mga sarili, hindi ganito ang tingin ng Diyos sa kanyang mga anak at ang kanyang mga iniibig. Ang problema natin ay lumalaki dahil nagpapatuloy tayo at lumalayo sa Diyos. Nagpapatuloy tayo sa ating alinlangan. Kaya ang sabi ni John, come to the God who is greater than our hearts, who knows all things. Comfort po para sa atin na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit? Isip natin, paano ko lalapit sa Diyos? Alam na nga niya lahat. Hindi ba dapat mas lumayo na lang ako? At dito nagkakamali ang maraming tao. Iniisip nila na isang bahagi lang ang alam ng Diyos, na sila ay makasalanan. Naalala niyo po yung weak pride? Nagpapatuloy lang sila na inaalala na mahina sila, makasalanan. Iniisip nila na higit pa yung kasalanan nila sa kayang patawarin ng Diyos. Kapatid, oo, alam ng Diyos ang ating kasalanan, our failures, our mistakes. Pero alam niyo po ba kung ano rin ang kanyang alam? Alam din niya na kailangan natin ng habag. God knows we need mercy. Alam niya na kailangan natin ng kapatawaran. God knows we need forgiveness. Alam niya na kailangan natin ng compassion. Alam niya na kailangan natin ng biyaya. God knows we need His grace. That is what God knows about us. Dapat nating alalahanin, walang ibang kayang magpatawad, magbigay ng pag-ibig, magbigay ng kapatawaran tulad ng Diyos. Kaya sa Kanya tayo lumalapit ng walang kahihiyan. Napanatag ang ating loob. Kaysa lumayo, lalo tayong lumapit. Huwag tayong magpasakop sa ating weak pride. Nakawawa naman ako. Dahil sa Diyos lang natin makukuha ang lunas sa ating mga konsensya.
sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos at nababagabag kayo kapag nababasa nyo na tayo ay makasalanan, na walang pag-asa, na parang magiging mahal pa rin ang presyo ng gas, parang may gera pa rin, at parang hindi tayo sigurado sa ating buhay, bukas ang palad ng Diyos. Sabi nga ni John, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi lang ito alok sa mga anak ng Diyos, alok din ito para sa iyo. God is generous in His mercy. He is greater than your sin. He is compassionate in your weaknesses and even in the weaknesses of His children. Kaibigan, maaari mong maranasan yung forgiveness, new life, cleansing, right beliefs, right living, the love of God when you come to Him. This offer is for you. So if today you hear His voice, harden not your hearts. Lumapit ka na sa Diyos at tanggapin ang kanyang pag-ibig kay Kristo para din ito sa iyo. Kapatid o kaibigan, kung tayo ay binubugbog ng ating konsensya, sa Diyos lang dapat tayo lumapit dahil higit pa siya sa ating mga konsensya. Kaya niyang lunasan ang ating pagdududa, ang ating pag-aalinlangan, ang kadiliman na sumasakop sa ating puso. Ang bunga ng ating paglapit sa Diyos ay pagbabago. Ito yung konteksto ng 1 John 3. Dahil nga inibig tayo ng Diyos, mga anak na tayo ng Diyos, makikita ito sa tuwid na pamumuhay at pagmamahal sa kapatiran. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At ito pa ang paalala ng Apostle John. Kung ang unang lunas is that we should come to God because He is greater than our hearts, ang pangalawang lunas is that God hears our prayers. Tatanggapin natin ang anumang hilingin natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. That's verses 21 to 22. Totoo na higit ang Diyos sa ating karanasan at nararamdaman. Alam din ng Diyos na kailangan natin ng grace, ng mercy, ng love. Dahil dito, dahil nagpapatuloy tayo dito, maaari tayong lumapit sa Diyos. Ito ang pangalawang reassurance na bigay ng Apostle John. Maaari tayong manalangin sa Diyos at pakikinggan niya tayo. Makakamtan natin ang ating hinihiling. Mga kapatid, hindi maliit na bagay na maging panatag sa Diyos at maimbitahan sa kanyang presensya upang manalangin, upang humingi sa kanya ng ating pangangailangan. Kung yung ating weak pride ay nagsasabing, huwag ka nang lumapit sa Diyos, sobra ka ng makasalanan, sobra mo ng sama, sobra mo ng dumi, ang sinasabi ng Diyos ay, lumapit ka. Higit ako sa iyong konsensya. At kapag nanalangin ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang iyong hinihiling. Whatever we ask, we receive from Him. Hindi ba't magandang pakinggan ito? Whatever we ask from God, we receive from Him. Because we keep His commandments and do what pleases Him. Bago natin isipin na kahit ano na lang yung pwede nating hilingin sa Diyos, sinabi na rin ng Apostle John kung anong klaseng mga hiling ang makakamit natin galing sa Diyos. By keeping His commandments and doing what pleases Him. Yun po yung humuhulma dapat sa ating mga panalangin.
in accordance to God's commands and because we want to please God. Ganun po yung mga panalangin natin ayon sa salita ng Diyos at ayon sa kalooban o magpapalugod sa Diyos. Marami po tayong side trip sa umagang ito. Isa pong side trip ulit. Pinakikinggan ba ng Diyos ang lahat ng ating panalangin? May mga tao na iniisip na ang pagpe-pray or ang panalangin ay parang blank check galing sa Diyos. Meron pong tinatawag na unrighteous praying. Naisip nila, lahat na lang pwede nilang hilingin sa Diyos. Kadalasan ito yung ginagamit ng mga health and wealth, prosperity teachers, na ang panalangin nila sa Diyos ay yumaman sila or magkaroon ng mabilis na lunas sa malulubhang sakit. Hindi po masama, mga kapatid, magkaroon ng kaunting ginhawa sa buhay, magkaroon ng malusog na mga katawan. Dapat po nating ipanalangin ito. Ngunit yung ugat ng mga panalangin ng mga health and wealth ng mga prosperity teachers ay yun at yun lang. Makasariling mga hangarin. Di ba nakakagalit na yung mga sikat na mga prosperity teachers ay may magagarang sasakyan, may private jet, may luxury clothes, may luxury watches? Bakit? Sila lang kasi yung kumikita habang nagpapatuloy na naghihirap o pahirap ng pahirap ang mga nakikinig sa kanila. Ang ibang tao naman ay nabibighani, gusto ko rin maging ganun. Kaso hindi nila magagaya dahil yung mga leaders lang naman talaga yung yumayaman. Huwag tayo mainggit dahil ang sabi din ng Biblia ay makukuha nila ang para sa kanila galing sa Diyos. In Romans 2 verses 6 to 8, God will render to each one according to his works. For those who are self-seeking and do not obey the truth, yung mga nananalangin para sa pansarili nilang kagustuhan, those who obey unrighteousness, there will be wrath and fury. Akala nila, makukuha nila ang kabutihan, ang glory, ang honor, eternal life. Ang sabi ng Diyos, dahil sila ay makasarili, ang mga panalangin nila ay para sa kanilang pansariling hangarin, they obey unrighteousness, and there will be wrath and fury for them. Huwag po natin gayahin ang mga panalangin ng mga taong ito na puro pansarili ang gustong makomit. Balik po tayo sa main road. Ang mga hiling na matatanggap natin ay ang mga panalangin na hinuhubog ng buhay na sumusunod sa Diyos at naghahangad na malugod ang Diyos. Because we keep His commandments and we do what pleases Him. When our prayers are shaped by godly desires, we want to please God, we obey God, then whatever we ask, we will receive from Him. Dahil godly, yung motivation at godly, yung desire. Hindi ba't ito yung sabi din ng isang awit? Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kung kaligayahan, kung ang ating kaligayahan at kagustuhan ay nasa Panginoon, makukuha natin ang ninanais natin. Bakit? Dahil ang ninanais natin ay inuhubog ng Diyos mismo. Because we love Him, we want to please Him, we obey Him. At yun yung rason kung bakit pakikinggan ng Diyos ang ating manalangin at makakamit natin ang ating mga hinihiling. Sabi ng isang author, doing what God commands and pleasing Him is what gives us confidence when we pray. Doing what God commands and pleasing Him is what gives us confidence when we pray. Ganun tayo dapat manalangin.
Ganun tayo magiging sigurado sa ating mga prayer items. Dahil gusto nating sundin ang Diyos at gusto nating malugod ang Diyos. Sabi ni ng Panginoong Jesus, natuwa po ako na John 14 yung binasa natin kanina before worship. Kala ko ito yung babasahin. Maraming reference, of course, si John sa kanyang sulat dito, doon din sa sinulat niyang gospel. So, magkaiba po yung First John sa Gospel of John, pero pareho lang po ng sumulat, ang Apostle John. Actually, yung binasa natin ngayon, yung ating passage sa First John 3, ay maraming reference sa John 14. Specifically, sa verses 13 hanggang 16. Pero yung 13 to 15 muna yung babasahin ko. Pakinggan nyo. Sabi ng Panginoong Jesus, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. If you love me, you will keep my commandments. Nakikita natin yung connection, hindi ba? Keeping God's commandments, glorifying the Son, or wanting to please God, doon natin makukuha yung ating prayers, whatever we ask in Jesus' name. Si Jesus mismo yung nagbibigay ng kapanatagan, ng confidence, hindi ba? Na kung yung prayers natin ay connected in obeying God and pleasing God, whatever we ask in His name, He will do. Amen, hindi ba? Maganda rin pong ipag-pray related sa ating pagdududa na tayo ay magkaroon ng kapanatagan muli, hindi ba? Na hindi magpatuloy sa alinlangan o sa kadiliman. At hindi rin ba ito ang pag-ibig para sa kapatiran? Kapag nalalaman natin naghihirap, nagdududa, nag-aalinlangan ang mga kapatid, hindi ba't mabuti na sila ay ma-encourage, lapitan, makipagkwentuhan, ipanalangin, at sabihin, kapatid, kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Minsan pang mga kapatid, yung pag-aalinlangan natin o yung pagdududa or yung experience ng our hearts condemning us, minsan hindi po mabilisan na nawawala. Minsan kailangan ng panahon na may kapatid na umaakay sa atin. Nawa po ay maging sensitive tayo sa mga ganitong pagkakataon. Maging patient, maging loving. Kasi po, ang ating hearts ay napaka-deceitful. Lagi tayong uusigin sa kasalanan, kamalian, at even our failures. Kaya maganda ang pag-isipan, mga kapatid, paano tayo mag-pray? Paano tayo mananalangin para sa bawat isa? Ito ba ay para maluwalhati ang Diyos? Ito ba ay para malugod ang Diyos? Yung panalangin ko ba para sa akin, para sa mga kapatid, ay hinulma na gusto kong sundin ang utos ng Diyos? Nakakalungkot na may mga Kristiyano na hindi marunong na manalangin. Hindi nila natatanggap ang kanilang mga hiling dahil ang hiling nila ay makasarili o nanggagaling sa maling motibo. Ito yung sabi ni James, hindi ba? You ask and do not receive. Bakit? You ask wrongly to spend it on your prayers. Kaya hindi ba't mas mainam na kung tayo ay mananalangin, ito ay hinulma ng pagsunod natin sa Diyos. At ang desire na malugod to please God. Dahil dito tayo mapapanatag na sasagutin ng Diyos ang ating hiling. Yung mga selfish nating desire, sabi ni James, hindi mo yan makakamtan because you ask wrongly. So ask rightly.
for the pleasure and the glory of God. Yun po yung dapat laman ng ating prayers. Yung huling reassurance ng Apostle John is that we continue to obey God. Ito ang kanyang utos. Dapat tayong sumampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo at pagmahalan gaya ng iniutos niya sa atin. Hindi ba't paulit-ulit yung Apostle John? Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng kanyang sulat, parang nabasa ko na to ah. Sa chapter 1, nabasa ko na to. Sa chapter 2, nabasa ko na to. Chapter 3, ito ulit, na magpatuloy tayo sa tamang paniniwala na si Jesus ang banal na anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, na tayo ay magmahalan dapat bilang magkakapatid, at dapat tayo maging banal, umatuwid. Hindi tayo kasi makakasigurado. Walang bagong kailangan, mga kapatid. Iniisip natin na pag tayo naghihirap sa ating buhay pananampalataya, kailangan natin ng bago. Ito po yung ino-offer ng mga maling turo, no? Actually, yung mga umalis sa church kung saan nagtuturo si John, ay gusto nila yung mga bagong turo. Yung mga sikreto, no? Yung, pag sa amin lang to, pag umanib ka muna sa amin, saka mo makakamtan. Yung kasiguraduhan, no? May membership fee. Yung pasintabi, no? Ganun po talaga sila. Kasi sikreto daw. Kailangan magpa-miyembro ka muna. Pero ang sinasabi ni Apostle John, dito lang umiikot sa tamang paniniwala, pagiging matuwid at banal, pagmamahal sa ating kapatid. Yun yung command ng Diyos. Doon tayo mapapanatag. At paulit-ulit si John, hindi pa po patatapos, no? May 3 chapters pa po at may several chapters pa. Paulit-ulit. Nasasabihin nito ni John. Actually, ito po yung unang pagkakataon na i-connect ng Apostle John yung pananampalataya kay Kristo o yung tamang paniniwala sa pagmamahal sa kapatiran. Una niyang kinabit yung pananampalataya o tamang paniniwala sa righteousness, hindi ba? Sa chapter 3, kinonect naman ni John yung righteousness sa pagmamahal sa kapatiran. Ito na po, kumpleto na po na magkokonektado yung tatlong aspeto ng ating buhay, pananampalataya, inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin. Paano tayo magkakaroon ng reassurance? Magpatuloy tayo sa tatlong bagay na ito. Kahit nanghihina, kahit nag-aalinlangan, kahit nagdududa, magpatuloy pa rin sa mga bagay na ito. Hindi ko sinasabing simple o madali. Ang sinasabi ko lang po ay maliwanag. Walang kailangan bago. Hindi kailangan ng membership fee sa kung ano-ano mang magtuturo ng kung ano-ano. Magpatuloy sa Diyos. Hindi nagbago yung paalala ng Apostle John. Hindi ba? Gusto nyo bang manumbalik ang inyong assurance? Balikan nyo ulit yung ugat, ang Diyos mismo. Ang pagsunod sa Diyos, ang pagmamahal sa ating mga kapatid. Para sa Apostle John, tayo nga ay may tunay na buhay sa Diyos dahil sa ating faith, right faith, that we live righteously, holy lives, and that we have love for the brethren, growing, namumunga, lumalago. Our hearts can deceive us. It can be very mean. Pwedeng sabihin ng ating mga puso na ka na magpatuloy, parang wala naman nagbago. Nararanasan mo pa rin itong pag-aalinlangan at pagdududa. Mararanasan mo pa yan sa kinabukasan. Our hearts can even shut the door to escape or freedom in Christ. Hindi ko palang natapos yung kwento tungkol kay Christian at Hopeful sa Pilgrim's Progress, hindi ba? Paano ba sila nakatakas sa kay Giant Despair?
at sa Doubting Castle. Naalala ni Christian na meron nga pala siyang susi. At ang susi na ito ay tinatawag na promise. The promises of God. Nung naalala ito ni Christian, sinubukan niyang buksan yung pintuan sa dungeon, bumukas. At isa-isa niyang binuksan yung mga pintuan na nakaharang sa Castle Despair, sa Castle Doubting Castle, hanggang sa makalabas sila at makalaya ni Hopeful. The promises of God, the truths of God set us free from doubt and despair. The promises of God, the truths of God set us free from doubt and despair. Yung mga pangako, mga katotohanan ng Diyos ang magpapalaya sa atin sa ating pagdududa, kahihiyan at pag-aalinlangan. Bakit? Higit ang Diyos sa ating konsensya. Yun yung susi sa ating kalayaan, sa ating kadiliman, na alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Para sa atin na mga anak niya, mga inibig niya. To close, may huling paalala ang Apostle John. I-expand natin to next month, hindi next week. Ang ating pagsunod sa Diyos ay ebidensya na tayong ay nananatili sa Kanya. Sabi niya, verse 24, ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa Kanya. At siya, ang Diyos, ay nananatili rin sa kanila. At malalaman natin, nananatili ang Diyos. Apat kasi yung na eh. Nananatili ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na binigay niya sa atin. Whoever keeps His commandments abides in God and God in Him. Paano raw tayo nakakasigurado? Ang banal na Espiritu ay binigay niya sa atin. Nanananahan sa atin ang banal na Espiritu. At hindi rin ito bago. Balikan ko po yung John 14. No? Sabi ng Panginoong Jesus sa John 14 verse 17, you know the Spirit, you know Him, for He dwells with you and will be in you. Sinabi na rin ng Panginoong Jesus na hindi niya tayo iiwan dahil ibibigay niya at ibinigay na ang banal na Espiritu sa atin ng mga anak ng Diyos. Ano nga ba ang gawain ng banal na Espiritu? Ang next month na po ito, pero ito ang sinasabi ng Apostle John. Alam niyo po ba yung tamang pananampalataya? The right faith in the Lord Jesus Christ. Yung matawid na pamumuhay, righteous and holy living, at yung pagmamahal sa ating kapatiran, loving the brethren. Ito ay bunga ng banal na Espiritu ay nasa iyo. Yung effort natin para magpatuloy sa tatlong bagay na ito ay hindi natin sariling effort. Ito ay effort na pinapalakas sa atin ng banal na Espiritu. Yung desire na magkaroon ng tatlong bagay na ito ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Itong tatlong bagay na ito ay inseparable at inseparable din sila sa gawain ng banal na Espiritu. Nakakapanatag, hindi ba? Na kung tayo ay lumalago sa pananampalataya, sa kabanalan, sa pagmamahal sa mga kapatid, hindi lang tayo napapanatag na mahal nga tayo ng Diyos, napapanatag tayo dahil andito nga yung banal na Espiritu sa akin. Ginagawa niya akong malakas, ginagawa niya akong masipag upang sundin ang mga bagay na ito. May mga nagsasabi na mayroon daw silang banal na Espiritu, mayroon daw silang special na talent, special powers.
nagpapagaling, nagtuturo ng mga sikretong bagay na may membership fee, naghahayag ng mga mangyayari daw sa future, nagsasalita ng mga hindi naiintindihan ng mga bagay at kung ano pa. Ang paliwanag ng Apostol John ay hindi special na kakayahan ang binibigay ng banal na spirito. Pinapalakas niya tayo upang sundin ang mga utos na mismo ng Diyos. Nakakita ito sa ating buhay na lumalago sa pananampalataya, sa kabanalan, sa pag-ibig para sa ating kapatid. Hindi special power. Let me close with a quote from John Stott. Sabi niya, living in Christ is not a mystical experience which anyone may claim. It has indispensable accompaniments. The confession of Jesus as the Son of God, come in the flesh, and a consistent life of holiness and love. Isasalin ko sa Tagalog. Ang pamumuhay kay Kristo ay hindi misteryong nakatago. Ang pangunahing ebidensya nito ay paniniwala na si Jesus nga ang anak ng Diyos na nagkatawang tao at ang patuloy na buhay ng kabanalan at pag-ibig. Magpatuloy tayo sa mga bagay na ito. Nang sa gayon, hindi lang tayo may assurance, meron din tayong reassurance kung tayo ay nagdududa at nag-aalinlangan. Nalangin po tayo. Maraming salamat, Diyos Ama, sa inyong pag-ibig para sa amin. Hindi mo lang kami inibig upang kami ay magkaroon ng bagong buhay, eternal life, na kahit sa aming buhay ngayon dito sa lupa, ay tinutulungan mo kami sa aming mga kahinaan. O Diyos, alam mo, mga pagkakataon na kami ay makukonsensya, mababagabag ng kahihiyan dahil sa aming mga kasalanan, mga kabiguan, mga kamalian, lalo na kapag hindi namin pinapakita ang aming pagmamahal sa aming mga kapatid. Ngunit ang iyong paalala ay maaari kaming bumalik at lumapit sa iyo. At sa iyo makukuha ang lunas. Palakasin mo kami, Panginoon, lalo na sa mga kapatid ngayon na nanghihina, na hindi nararamdaman ang kagustuhang bumalik. Ang kagustuhan lang na magpatuloy, na nahihiya silang lumapit. Nawa po palakasin mo sila, udyukin ng banal na spirito na nananahan sa kanila na bumalik. Nawa rin, Panginoon, maging sensitibo kami. Kung kami ay nararanasan ng kalakasan, nawa po ay alamin namin kung may mga kapatid na nanghihina at akayin sila at tulungan. Salamat, O Diyos, na higit ka sa aming konsensya. Alam mo ang lahat ng bagay, hindi lang aming mga kabiguan, kamalian, at kasalanan. Alam mo rin na kailangan namin ng iyong habag, kapatawaran, biyaya, pag-ibig. At malaya mo itong binibigay sa amin, sa Panginoong Jesus. At nararanasan namin ito dahil ibinigay ninyo ang banal na spirito. Nawa ang aming panalangin para sa aming sarili at para sa aming mga kapatid na bumalik, na mapalakas ulit ang inyong dinggin dahil ito ay pagsunod sa inyong utos at gusto naming maluwalhati ka lamang. Ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit.